Kumusta kayong lahat? Tara, diretsuhin na natin ang paksa natin ngayon sa pagsusuring ito, yung kamangamanghang pagsasanib ng kasaysayan at pananampalataya sa Pangasinan. Hindi lang ito basta simpleng listahan ng mga kwento ng milagro ha. Pag-uusapan natin kung paano literal na nahubog ang isang buong komunidad sa loob ng daan-daang taon dahil sa mga kaganapang ito. Promise, mapapaisip kayo kung paano talaga nag-iwan ng malalim na marka ang kasaysayan sa lugar na ito. Kasi isipin nyo, bakit nga ba libo-libong Pilipino ang naglalakbay papunta sa isang maliit na bayan sa Manaoag taon-taon? Kung nakapunta na kayo ron, lalo na tuwing Holy Week o mga piyesta, grabe diba? Dagsa talagang tao. At ayon sa mga pinagkunan natin, hindi lang ito dahil sa magandang arkitektura ng simbahan. Yung biyaheng ito, nag-ugat pa ito sa isang tawag na narinig ilang siglo na ang nakalipas. Kaya naman hihimayin natin ang timeline ng mga pangyayari para mas maintindihan natin kung paano nga ba nagsimula ang napakalaking debusyong ito. Simulan natin sa unang bahagi, ang tawag ng Manaawag. Bago pa man naging sikat na sentro ng pananampalataya ang lugar, kailangan nating balikan kung saan nagsimula ang lahat. Balik tayo sa taong 1610. I-imagine niyo yung lugar kung saan nakatayo yung napakalaking simbahan ngayon. Dati, isa lang itong napakasukal at tahimik na gubat. Walang kalsada, walang mga sementadong bahay. As in gubat lang talaga. Base sa mga lokal na tradisyon, dito raw nagsimula ang lahat. Isang ordinaryong magsasaka na naglalakad pa uwi ang nakasaksi ng isang, hindi pangkaraniwang pangyayari. Ayon sa kwento, nakakita siya ng isang nagniningning na imahe ng Birheng Maria sa itaas ng isang puno. Kaya inuulat natin ito bilang simula ng lokal na paniniwala. Isang aparisyon na nagpasimula ng daan-daang taong tradisyon sa lugar. Ngayon, alam niyo ba kung ano ang talagang nakakapukaw ng pansin dito? Yung kung paano dumikit ang kwentong ito sa mismong pagkakakilanlan ng lugar. Sinasabi sa mga tala na tinawag daw ng birhen yung lalaki. Dahil dyan, pinangalanan ng lugar na Manawaag. Galing ito sa salitang Pangasinense na taog, na ang ibig sabihin ay tumawag. Ang galing no? Yung mismong pangalan ng bayan direktang ebidensya ng ebolusyon ng wika na nag-uugnay sa sinasabing milagro papunta sa nasasalat nating kasaysayan. Literally, ipinangalanan ng bayan mula sa pagtawag na iyon. Punta naman tayo at tingnan kung paano nag-build up ang kwento sa ikalawang bahagi, mga pagsubok sa kasaysayan. Alam naman natin na ang isang kwento nagiging alamat yan hindi lang dahil sa simula, kundi dahil sa matitinding pagsubok na nalampasan nito. Sa paglipas ng panahon, humarap ang maliit na komunidad na ito sa mga banta na muntik nang bumura sa kanila sa mapa. Dinidetalye ng mga sources natin ang isang malagim na kabanata nung panahon ng mga lokal na pag-aalsa. Sinalakay ang Manaoag ng mga katutubong hindi binayagan. Isipin niyo yung eksena, sinunog nila yung buong baryo, mga bahay, kabuhayan, abo lahat. Pero sa gitna ng napakalaking pagkawasak na ito, namangha ang lahat nang makita nila na yung maliit na kapilya at yung imahe ng birhen na natiling buo at walang galos. Ang pinaka-mind-blowing na punto rito ay yung labanan. Isipin niyo yung kontra sa isang banda, umuulan ng mga nag-aapoy na pana na sadyang ibinato ng mga umatake para sunugin yung kapilya. Pero sa kabilang banda, yung bubong na gawa sa light materials na dapat madali sanang magliyab, hindi nasunog. Ayon sa mga nakasaksi noong panahong iyon, himalang hindi nasunog yung bubong. Siyempre, para sa komunidad, hindi na ito simpleng swerte lang. Itinuring nila itong direktang patunay ng banal na proteksyon ng kanilang pinaniniwalaang ina. Dito, mas lalong tumibay yung pundasyon ng paniniwala nila. Fast forward tayo sa 20th century. Ikatlong bahagi, milagro sa gitna ng digmaan. Dahil hindi pa dyan natatapos ang kwento, lumawak yung banta sa Manaoag. Mula sa mga lokal na sunog sa baryo, naging pandaigdigan na. Dumating tayo sa World War II. Pagpatak ng taong 1945, habang matindi ang labanan para sa liberasyon ng Pilipinas, yung mismong simbahan ng Manaoag ang napunta sa sentro ng panganib. Eksaktong 4 na bomba. 4 na bomba ang direktang ibinagsak sa mismong struktura ng simbahan. At ito talaga ang brilliant na maglalarawan kung paano naging halos imposibleng maipaliwanag ng siyensya kung bakit nakaligtas ang lugar na ito. Pakinggan nyo ito ha. Yung 4 na bomba, hindi lang basta nahulog sa labas o sa paligid ng simbahan. Tumagos talaga ang mga ito ng direkta sa bubong at bumagsak sa mismong loob.
Pero ayon sa mga saksi, sa hindi maipaliwanag na dahilan, walang sumabog. As in zero. At ang mas nakakabaliw pa rito, hindi nyo na kailangang maniwala lang sa chismis o kwento-kwento kasi yung mga hindi sumabog na bombang ito nakadisplay pa rin sa loob ng santuaryo ngayon bilang pisikal na ebidensya ng kaligtasan ng bayan. So isummarize natin yung buong timeline. Mula sa isang misteryosong pagpapakita sa puno noong 1610, dumaan sa matitinding pagsubok at panununog noong ika-18 siglo, hanggang sa direktang pagbagsak ng mga dambuhalang bomba noong 1945. Yung paulit-ulit na pag-survive ng istrukturang ito at ng community laban sa patinding mga banta sa kasaysayan, yang mismo ang nagsemento sa legendary status ng lugar. Ika-4 na bahagi. Simbolo ng ating katatagan. Ngayong nakita na natin yung kronolohiya, i-shift naman natin yung focus natin sa mas malawak na kultural na epekto nito. Ang lahat ng mga kwentong ito ng kaligtasan, bumuo sila ng isang napakalakas na simbolo ng resilience o katatagan para sa ating mga Pilipino. Makikita niyo yung title na ibinigay sa Manaoag, ang Religious Capital of Pangasinan. Hindi lang ito basta ibinigay for the sake of it, no? Yung tuloy-tuloy na pagdagsa ng tao at yung malalim na paggalang sa lugar, resulta yan ng lahat ng kwento ng proteksyon na pinag-uusapan natin. Naging literal na safe space o kanlugan ito ng mga tao sa tuwing may pinagdadaanan sila. Kaya bakit ba natin kailangang malaman lahat ng ito? Kasi sa totoo lang, higit pa sa debate kung literal na milagro ba ito o isang malaking bahagi lang ng ating folklore, may isang undeniable na katotohanan. Kinakatawan ng mga events na ito yung hindi matitinag na pag-asa ng mga tao. Sa gitna ng hirap, sakuna at madugong digmaan, yung paniniwala nila ang nag-hold together sa community. Yung kultura natin, hindi lang nakasulat sa mga textbooks, buhay na buhay yan sa mga pinagdaanan ng mga Pilipino. So para tapusin ang pagsusuring ito, gusto kong ibato pabalik sa inyo ang usapan. Nakita natin kung paano nag-survive ang Manaag sa kasaysayan, pero paano naman sa inyo? May personal experience ba kayo na matatawag nyong milagro? Mangyari man yan sa Manaog o sa sarili nyong buhay? Gustong-gusto kong malaman yan, kaya i-type nyo sa comments. At syempre, huwag kalimutang i-share ang pagsusuring ito sa pamilya at mga kaibigan nyo para mas marami tayong makasama sa ganitong mga kwentuhan. Hanggang sa muli, keep exploring at tuloy lang ang pagkatuto. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.